Hello guys, 6 p.m. na. So it's time for me to take dinner downstairs. So tingnan natin kung ano yung mga food menu nila ngayon dito sa Concord Hotel. Nasa 6th floor pala tayo. 624. Ba tayo ng elevators. So dapat huwag mong kalimutan tong card na to para may access kang makababa or makagamit ng elevator. Here we go. So this is the second day na ako dito sa Qatar. So bukas may trabaho, tapos sa Tuesday ng umaga balik na ulit ng UAE. So around 9:55 yung flight. So ito yung lobby ng hotel. Receptionist, tapos dun banda yung pool. So dito yung dining area namin. So ito yung souvenirs, pwede kang bumili. Tapos dito yung dining area, which is Olives Restaurant. Hi, 624. So here we go, nasa ano na tayo, dining area. So ito yung mga fruits nila. Na guys, so may mga different fruits at saka desserts sila dito. Actually itong buffet nila available ng from breakfast up to evening. So ito yung mga ito yung offer nila ngayong gabi. So tapos dito yung different kinds of foods. Ito meron sila ngayong chicken wings, beef, kayo na bahalang magbasa. Ito siya. Kaninang umaga nakita ko yun at saka na-meet ko yung ano nila, yung chef nila. Ibang lahi, hindi siya Pinay. So meron din silang soup, lentil soup. Yes, bango. Tapos dito meron silang side dish, lemon, French onion soup. Tapos meron silang mixed seafood pasta. Okay na rin magbasa. Chicken. Okay, looks nice. Tapos dito sa side na to, yung mga mahilig sa veggies. Palaman, olives. Dami, actually madami guys. Sulit na to kapag nag-dinner ka. Busog na busog. English lang. Tapos meron din sila dito sa counter nila. Yes. Lumpiang ano yata to? Lumpiang gulay. Tapos dito sa side na to meron pa rin. So meron sila dito white rice, of course fried chicken. Tapos dal tabka.
Aloo Gobi. Since yung mga guests nila dito kasi halo-halo, may mga Indian, Pinoy, mga ibang lahi galing from Europe, Ukraine. So mix yung mga pagkain nila. So ito guys, yung kabuuang dining area ng hotel. So malaki actually yung space. So dito sa area na to, it's the pool side. If you go outside, ito yung itsura niya sa labas. Actually, isa ako sa mga taong maagang magpunta dito kasi yung start ng dinner is from 6 PM in the evening up to 11 PM. Yun yung time frame nila yun. May isa tayong kabayan na kumakain. So okay, tara, sige, sandok muna ako guys. See you later. So guys, nakasandok na ako. Ito lang pala yung ako. So busog pa kasi ako kanina nung nag-lunch rin ako dito, buffet din. So ayoko namang kunin lahat tapos hindi ko naman maubos. So sayang lang. So ito na yung pinaka-dinner ko ngayon. Then we'll see kung ano yung lasa. For sure, masarap din naman to. So standard taste actually. So kain na guys. So guys, kakain na tayo. So pinakita ko kanina kung ano yung mga kinuha ko lang, konti lang actually. Kung ano lang yung kaya natin. Mahina kasi akong kumain. So talo ako kapag buffet. So titikman lang natin kung ano yung kaya natin ubusin, yun lang ang kakainin natin. So unahin natin itong fish fillet. So ito siya, konti lang yung sauce na nilagay ko. So we'll see. Okay naman yung pagkaluto, medyo salty at saka nalalasahan mo yung lemon. Masarap siya actually. So kumuha rin ako ng gulay kahit na hindi ako mahilig sa gulay. Pinilit kong kumain ng gulay na broccoli. Saka cauliflower. So ito yung isang kinuha ko, chicken wings. Siguro mga 10 days pa lang yung mga manok. Kaya ang liit. Maliit actually. Pero pwede na siguro. Tingnan natin. Malaki pa yung buto kaysa sa laman na nakuha ko. But lasang manok ha. Chicken wings lasang manok. Kala ko lasang baboy. Kung alam ko lang, nagdala ko dito na yung niluluto kong crispy pata at saka lechong kawali. Actually maraming order, so pasensya na sa mga nag-order na hindi ko na luto kasi nga nandito ako sa Qatar for 4 days. Bawi na lang ako next time. So alam nyo na ako sino kayo. Salamat sa pagtangkilik lagi sa Kiko's Kitchen. So kumuha rin pala ako ng mais. As usual, all time favorite chicken, fried chicken. So ito yung version ng Indian. So tignan natin. Sinamahan ko ng konting rice. Ba, nakakagulat. Lasang manok din. Sarap. Okay lang.
sabi ko nga, yung hindi naman tayo pare-parehas ng panlasa. So, standard taste, nandun naman. But kung hahanapin mo yung talagang panlasang Pinoy na alam nyo naman yung mga Pilipino laging may masasabi, mapamasarap na yan or okay na yung pagkaluto pero may masasabi pa rin tayo. Lalo na syempre yung mga Kapampangan. Nakaka-relate dyan. Mataas yung taste standard ng Kapampangan actually. Ewan ko kung bakit. Pero okay lang. As long hindi masyadong magulay, so kaya kong kainin. Actually, yung Concord Hotel is located in Doha, but not in the center of Doha. So, ang napansin ko lang dito, konti lang yung mga kabayan natin. Pero sabi nila, bandang other area around this city, maraming Pilipino talaga. Pero dito sa area na to, kung nasan yung hotel na kung saan ako nag-i-stay ngayon, konti lang yung Filipino. Most of the Filipino nagwo-work yata sila dito sa sa mga hotels. Kasi nung napunta ako ng ibang part ng Doha, especially in the sentro, matataas yung mga building. Kaya definitely mga hotels and restaurant yung mga nila. Experience ko dito, wala pa akong nakitang Filipino restaurant. Siguro sa some other place, but dito sabi nung reception na isang Filipino is walang Filipino restaurant dito. Ito na pala yung pangalawang balik ko dito sa Doha. So sabi ko nga, every 3 months nagbi-visit ako sa Qatar. Kasi may isang bangka kami dito sa Ras Laffan Port. So ako yung in charge para mag-check regarding the certificates of the boat, at saka at the same time nagko-conduct na rin ako ng safety meeting at saka drill sa mga crew ko. So yun ang purpose kaya ako nagbabiyahe dito sa Qatar every 3 months. Sa akin tinuka ng amo ko, which is good experience at least. Kahit na nagtatrabaho dito, yung pag-book ng hotels, free transportations, free food, may allowance, then of course may food. Malit lang, di naman malaki. But definitely it's worth it and experience na at least nakakabiyahe ng Qatar once in a while. Hindi ako nagkakamali. Unang gumawa ako ng YouTube last 2019 or 20. Since na mahilig akong magluto, nagtry akong mag-record habang nagluluto ko, but unfortunately dahil may trabaho at saka alam nyo naman it will consume time para mag-edit, mag-upload, and then hindi ko talaga siya naging priority. At saka kapag sinipag lang ako at saka gusto kong mag-post, doon lang ako nag-post. So it's been a while. So ngayon sabi ko, subukan ulit
It's not that I'm expecting na magkaroon ng 1 million subscriber. But in God's will, maka-share ako ng mga experience, not only in Qatar, but kapag naisipan kong mag-video or vlog somewhere, or kung ano man may niluluto ko, at least ma-share ko. Kung yung tao panonoorin man o hindi, okay lang. It's not hindi siya, sabi ko nga, hindi siya masyadong priority ngayon. So kung may manood or wala, salamat. Ganun lang yun. Dumadami na yung mga taong dumarating, kumakain. Kaya kinuha ko tong bandang dulo para kahit papano hindi ako nakaka-istorbo sa mga kumakain. Hindi nila naririnig yung golden voice ko. Hindi, yung boses ko actually siyempre. Kailangan mo rin respeto yung ano nila, privacy nila. Kapampangan pala ako guys, so siguro naman napansin niyo yung punto ko. So yung mga Kapampangan lang nakakaintindi sa punto ko, kaya minsan walang edge, minsan merong edge. Normal na sa amin yun, hindi namin kinakahiya. No, may edge ko na. Kinamay ko na. Medyo matigas yung ibang part eh. Today is May 8, May 19, Sunday. Mula kanina umaga hanggang ngayong gabi is windy, malakas yung hangin sa labas, but definitely hindi ganong kainit yung hangin, malakas lang. Na buto yung anak ko. Pag mo na nakagat diretso sa paglunok mo. So yan, done na ako sa sa main course.
Sabi mo nga, okay naman. At least naubos ko kahit pa paano. Yun ang sinasabi ko, hindi ko kinuha lahat ng food kasi nga alam kong hindi ko kaya. Mahina kasi akong kumain. So, kung ano lang yung sa tingin ko yung kaya kong kainin, yun lang yung kinuha ko para hindi siya masayang, hindi siya matapon. So, tapos na ako sa main course. So, next ko naman yung fruits. Ganon din, ilan lang yung kinuha. Most yung kinuha is watermelon, melon dew or honeydew tong green, tapos mga berries. That's it, guys. Tumatawag galing UAE. Hindi ko siya nagot kasi nakadate ako dito. Baka na-order ng food. Sensya na ako sino man yung tumatawag. Pagbalik ko na lang mag-message or return call ako sa'yo. Matamis siya. Lasang pakwan. Naman. Mahal. Okay din, matamis. For sure, lasang melon. Sa melon dew. So ito lang yung dessert na kinuha ko. Hindi ko nakita yung kung ano yung nakasulat doon, but last time nakain ko na rin to. Ano yata to? Yung toppings niya, ito, apple, tapos normal bread at saka ang tawag dun sa nilalagay sa cheesecake sa baba. Kalimutan ko, basta bahala na kayo. Yun, apple yung ano nito, toppings. Tikman natin. Sinipon ako guys kasi nag-swimming ako kaninang hapon. Alam nyo naman, kalbo yung inyong lingkod, so manipis na yung bumbulin. So parang sisipunin ako. Good luck sa akin sa trabaho bukas. Ito siya. Masarap, pero medyo matamis. So siguro dalawang try lang ako kasi bawal sa atin guys since na diabetic tayo. So dalawang subo lang, tapos control lang. Done. So I'll try to finish some fruits. Baka hindi ko maubos yung watermelon kasi nga matamis din. So ayun guys, so ito yung dinner experience natin dito sa Concord Hotel at Doha, Qatar. Salamat sa panonood, tsaka hoping na kapag napasyal kayo dito, if you can visit this area, definitely worth it. Okay guys, until next vlog, maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. God bless. Thank you.